Kumusta mga kapatid? Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo sa ating pag-aaral at pagninilay-nilay ngayon. Puno ako ng kagalakan at pananabik na makasama ka sa aming paglalakbay sa Espiritu. Sa sandaling ito, tayo ay nagkakaisa sa isang napakahalagang paksa na tiyak na makapagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso. Sa ating talakayan ngayon, pagtutuunan natin ng pansin ang makapangyarihang mga panalangin na makikita sa awit 23 at awit 91. Ang mga awit na ito ay hindi lamang mga salita, puno sila ng saya, pag-asa at mga pangako ng Diyos sa atin. Sa panahon ng pagsubok at pangangailangan, ito ay nagsisilbing gabay na liwanag at nagpapalakas sa ating kaluluwa. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ay ating direktang komunikasyon sa Diyos, isang pagkakataon na ipahayag ang ating mga saloobin, pangarap at mga pangangailangan. Ang awit 23 ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na tayo ay may pastol na nagmamalasakit sa atin. Sa mga oras ng sakit, pagdaramdam o kawalang katiyakan, ang mga mensahe ng pag-asa mula sa awit 91 ay nagtuturo sa atin ng proteksyon at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kung ikaw ay kasalukuyang dumaranas ng sakit o may mga mahal sa buhay na nangangailangan ng pagpapagaling, hinihimok kita na samahan kami sa ating pagdarasal ngayon. Ang ating mga puso ay sama-samang magiging sentro ng kapangyarihan at pag-asa habang tayo'y nananalangin. Sa ating mga panalangin, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos na ang kanyang mga salita ay buhay at makapangyarihan, na siya ay handang magbigay ng kagalingan sa sinumang humihingi sa kanya ng may pananampalataya. Ngayon, habang tayo ay magpapasimula, nais kong hikayatin kayong magkomento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga saloobin, mga karanasan at kahit ang mga tiwala sa Diyos na nagbigay ng lakas sa inyo sa mga panahon ng pagsubok. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba at makapagbigay ng pag-asa sa kanilang mga pagsubok. Huwag kalimutan ring mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makasama sa mga susunod na pag-aaral at panalangin. Sa bawat video, sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya at pag-unawa sa salita ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban at sa mga pagkakataong iyon, tayo ay may kapatiran na handang umalalay at manalangin para sa isa't isa. Sa ating pagkakaisa sa panalangin, tayo ay nagiging mas malakas at ang ating pananampalataya ay nagiging mas matibay. Tandaan na ang Diyos ay nandyan sa ating piling, hindi siya nalimot, kundi siya ay nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya't samahan niyo ako mga kapatid, habang tayo ay lumalapit sa Kanya sa ating mga panalangin mula sa awit 23 at 91. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga pasakit at alalahanin at hayaan nating ang Kanyang pagmamahal at kapangyarihan ang magbigay ng kagalingan sa ating mga katawan at kaluluwa. Sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos, naway maramdaman natin ang Kanyang presensya at ang Kanyang mga pangako na nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin at mag-subscribe upang patuloy tayong magkasama sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa susunod, tayo'y mananalangin at magdadala ng mga kahilingan sa ating Panginoon. Sa awit 23, 1-3, makikita natin ang malalim na mensahe ng pag-aalaga at gabay ng Diyos. Ang mga salitang, "Ako'y pinapangunahan niya sa mga landas ng katuwiran" ay nagpapakita ng isang Diyos na hindi lamang nagmamasid, kundi aktibong kumikilos sa ating buhay. Siya ang ating pastol na nag-aalaga sa atin tulad ng isang pastol na nagmamasid sa kanyang mga tupa.
Ang pagkakaroon ng pahinga na inilarawan sa talatang ito ay hindi lamang pisikal na pahinga, kundi pati na rin espiritual na pagpapagaling. Sa gitna ng ating mga pagsubok at sakit, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan. Ang proseso ng pagpapagaling ay kadalasang sinasamahan ng takot at pagdududa. Subalit, sa pagkilala na tayo ay pinapangunahan ng ating pastol, nagiging mas madali ang pagtanggap ng kanyang mga biyaya. Ang pagtitiwala na siya ang namumuno sa ating mga hakbang ay nagiging dahilan upang tayo ay makapagpahinga sa kanyang mga pangako. Ipinapakita ng awit 23 na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Mayroong Diyos na nakikinig at nagmamalasakit. Sa awit 91, Maunduh naman, naguudyok ang mga talatang ito sa atin na magtiwala sa Diyos bilang ating kalungan. Ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi lamang simpleng paniniwala, ito ay isang aktibong desisyon na ipagkatiwala ang ating mga pangarap, takot at mga hinanakit sa Kanya. Ang Diyos ang ating katibayan sa mga oras ng pangangailangan. Ang pag-unawang ito ay mahalaga sa proseso ng pagpapagaling sapagkat nagbibigay ito sa atin ng lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa kanyang mga bisig, natatagpuan natin ang kaligtasan at kapayapaan na higit pa sa ating inaasahan. Minsan, sa ating paglalakbay, tayo ay nahaharap sa mga pagsubok na tila walang katapusan. Ang sakit, kawalan at takot ay mga bagay na nagbibigay ng pasakit sa ating puso at isipan. Sa kabila ng mga ito, ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng isang pangako na ang Diyos ay nariyan upang tayo ay samahan. Ang kanyang proteksyon ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pagpapagaling, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual, ay nagmumula sa ating pagtitiwala na ang Diyos ay may plano para sa atin. Ang ating mga panalangin para sa pagpapagaling ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay nakaugat sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, naway maipahayag natin ang ating buong puso sa Kanya na nagpapakita ng ating pag-asa at pananampalataya. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang makamit ang tunay na pagpapagaling, hindi lamang sa ating mga katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Ang ganitong pananaw sa panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Sa pag-aalay ng ating mga panalangin para sa kanila, naway maipadama natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang mga puso. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang pag-ibig at kapayapaan. Ang bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin para sa ibang tao ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makiisa sa kanyang gawain ng pagpapagaling. Ang ating mga panalangin na nakaugat sa mga pangako ng awit 23 at awit 91 ay nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa pag-aalay natin ng ating mga takot at pagdududa sa Kanya, natututo tayong makahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang Kanyang gabay at proteksyon ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, naroon ang ating pastol, handang umalalay at magbigay ng pahinga sa ating pagod na puso. Ang mga talatang awit 91:1-2 ay nagbibigay ng isang napakamahalagang mensahe tungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng sakit at paghihirap. Sa mga salitang ang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan, tayo ay inanyayahan na maghanap ng kanlungan sa Kanya. Ang Diyos ay hindi lamang isang malayo at hindi nagmamalasakit na nilalang. Siya ay ating kanlungan at katibayan.
Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang kanyang mga pangako ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan. Sa ating paglalakbay, hindi may iwasan ng mga pagsubok, ang sakit, pagkabigo o mga krisis. Sa buhay ay tila mga bagyong dumaan sa ating mga puso at isipan. Ngunit sa mga oras na ito, ang pagtitiwala sa Panginoon bilang ating kanlungan ay napakahalaga. Ang kanyang pag-aalaga ay hindi nagtatapos sa ating mga pisikal na pangangailangan. Ito rin ay sumasaklaw sa ating emosyonal at espiritual na kalusugan. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakakahanap ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya, at ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon. Kapag tayo ay nagdarasal para sa pagpapagaling, ang ating mga puso ay dapat na puno ng pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa awit 91:2, sinasabi na, "Aking sasabihin sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking katibayan, aking Diyos, na aking pinagkakatiwalaan." Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala sa atin na dapat natin siyang tawagin at kilalanin sa ating mga panalangin. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating tagapagligtas at tagapangalaga ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng tunay na pagpapagaling. Ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang poprotektahan ay isa ring mahalagang aspeto sa ating mga panalangin. Sa mga talatang awit 91:10-11, makikita natin ang katiyakan na walang masamang darating sa iyo, ni salot man na lalapit sa iyong tahanan. Sa panahong tayo ay nahaharap sa sakit o karamdaman, ang mga pangako ng Diyos ay nagsisilbing ilaw sa ating landas. Ang pagkakaroon ng mga anghel na nagbabantay sa atin ay isa ring patunay ng Kanyang walang hanggan at walang kondisyong pagmamahal. Ang mga anghel ay hindi lamang mga nilalang ng liwanag. Sila rin ay mga mensahero ng pagpapagaling at proteksyon. Sa ating mga panalangin, dapat tayong maging tapat at bukas sa ating mga damdamin. Ang pagsasabi ng ating mga pangangailangan at pagnanasa sa Diyos ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagpapagaling. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Ang ating mga panalangin ay umaabot sa Kanyang puso at ang Kanyang mga tainga ay nakatuon sa ating mga hikbi at daing. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Mahalaga ring maunawaan na ang pagpapagaling ay hindi palaging nagaganap sa paraang ating inaasahan. Minsan, ang pagpapagaling ay nagiging proseso at hindi isang instant na solusyon. Sa mga pagkakataong ito, ang ating tiwala sa Diyos ay sinusubok. Dito natin natutunan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ang pagtitiwala na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay naririyan at may plano para sa atin. Ang ating mga panalangin ay dapat na puno ng pag-asa na ang Kanyang mga plano ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa ating mga sarili. Sa kabila ng lahat ng ito, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos bilang ating pastol at kanlungan ay ang tunay na susi sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling. Ang pag-alala na Siya ang nagbibigay ng kapayapaan at lakas sa ating mga puso ay dapat maging sentro ng ating mga dalangin. Sa bawat pagkakataong tayo ay humihingi ng tulong, nawa ay magpatuloy tayong magtiwala na ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng tunay na pagpapagaling sa ating mga katawan, isipan at kaluluwa. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan at sa Kanya makikita natin ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga panahon ng pagsubok, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay may karamdaman o nahaharap sa mga hamon sa ating kalusugan, ang mga salita mula
Sa awit 91:10-11 ay nagdadala ng napakalalim na mensahe ng pag-asa at proteksyon. Ang pangako ng Diyos na hindi tayo papahintulutang makaranas ng pinsala at ang kanyang mga anghel na itinalaga upang bantayan tayo ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa ating mga pusong naguguluhan. Sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling, mahalagang balikan ang mga prinsipyong ito na nag-uugnay sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pagkilos ng paniniwala. Ito ay isang aktibong proseso ng pag-asa at pagsasampalataya sa kanyang kabutihan. Sa awit 91:1-2, itinuturo sa atin na ang sinumang nananatili sa kanyang kanlungan ay tunay na makakaranas ng kaligtasan. Ang pagkilala na siya ang ating kanlungan at katibayan ay nagbibigay daan sa atin upang mabuhay na may kapayapaan. Sa mga oras ng sakit, ang ating mga isip at puso ay nagiging magulo. Ngunit ang pangako ng Diyos na siya ang ating proteksyon ay nag-aanyaya sa atin na muling ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya. Sa awit 23:1-3, ang mga katagang ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang, ay nagtatampok ng kanyang pagmamalasakit sa ating kalagayan. Ang pagkakaroon ng pahinga at pagpapagaling ay nagmumula sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating nilalakbay, siya ang nariyan upang akayin tayo, lalo na kapag tayo ay nahihirapan. Ang pag-aalaga ng Diyos ay hindi nagtatapos sa ating pisikal na kalagayan. Ito rin ay umaabot sa ating emosyonal at espiritual na aspeto. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating dilim, nagdadala ng pag-asa sa ating mga kaluluwa na tila nawawala sa daan. Ang mga talatang ito ay hindi lamang paalala ng kanyang mga pangako, kundi nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mas malapit sa Kanya. Sa mga panalangin natin para sa pagpapagaling, pinapanday natin ang ating mga puso upang maging bukas sa Kanyang mga biyaya. Sa bawat paghingi natin ng tulong, merong pagkakataon na mas makilala natin ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Ito ay isang paanyaya na hindi lamang tayo mangarap ng pagpapagaling, kundi maging tagapaghatid ng pag-asa sa iba. Ang mga anghel na itinatalaga ng Diyos upang bantayan tayo ay simbolo ng kanyang walang kondisyong pagmamahal at proteksyon. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang kanyang mga mensahero ay naroon upang magbigay ng lakas at suporta. Ang pagkakaroon ng ganitong proteksyon ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga panalangin, ang ating mga intensyon ay maaaring umabot sa mga taong nangangailangan ng tulong at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, maaari tayong maging kasangkapan ng kanyang pagpapagaling. Ang pagkilala sa kanyang mga pangako ay nag-uudyok sa atin na hindi mawala ng pag-asa. Sa pagdarasal, tayo ay nagiging aktibong bahagi ng ating sariling proseso ng pagpapagaling. Ang pagtitiwala na ang Diyos ay nariyan at handang makinig ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa kabila ng mga hamon, ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng liwanag sa ating daan at sa bawat hakbang tayo ay patuloy na ginagabayan. Sa mga susunod na bahagi, tayo ay dadako sa isang panalangin, isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga hiling at pasasalamat sa Diyos. Sa ating panalangin, sama-sama tayong hihiling ng kanyang pagpapagaling at proteksyon na may buong puso at tiwala sa kanyang mga pangako. O Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa awit 23, tinatanggap namin ang iyong pag-aalaga at pagmamahal na parang isang pastol na nagmamasid sa kanyang mga tupa.
Salamat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan sa gitna ng mga pagsubok at suliranin. Sa mga oras ng sakit at pagdurusa, kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako na ang mga daan mo ay puno ng kapayapaan at pag-asa. O Diyos, sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang mga sugatang puso at katawan. Naway maramdaman nila ang iyong yakap sa kanila na nagdadala ng kaginhawaan at kapanatagan. Tulungan mo kaming maunawaan na sa bawat pagsubok, kasama mo kami. Sa awit 91, ipinahahayag ang iyong proteksyon at pag-iingat. Ipinapangako mo na sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay ligtas. Sa mga oras ng takot at pangamba, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at kalasag. Ipinagdarasal namin ang mga kapatid naming may karamdaman, naway maranasan nila ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Sa bawat pagdapo ng iyong kamay, dalangin namin na ang mga sugat ay maghilom at ang mga sakit ay mawala. Sa mga oras ng pangungulila at pagdududa, bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy at manampalataya sa iyong kabutihan. Naway ang iyong liwanag ay magbigay ng pag-asa sa mga madidilim na sandali at ang iyong pagmamahal ay maging gabay sa kanila. Panginoon, sa bawat pag-ikot ng mundong ito, kami ay nahaharap sa mga pagsubok. Sa mga panahon ng hindi pagkakaunawaan at hidwaan, tulungan mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong kapayapaan. Naway ang aming mga puso ay maging puno ng pag-ibig at pagkakaunawaan upang makapagbigay kami ng lakas sa isa't isa. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa paligid namin na sana'y maranasan din nila ang iyong pagkilos sa kanilang mga buhay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang iyong mga salita ang maging ilaw at gabay sa amin. Sa mga oras ng panghihina, dalangin namin na patuloy naming mahanap ang lakas sa iyong mga pangako. Ipinapanalangin din namin ang mga tao sa aming komunidad na nahaharap sa mga pagsubok na sana'y makatagpo sila ng pag-asa at kaginhawaan sa iyong presensya. O Diyos, sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga pangarap at hangarin. Naway ang iyong kalooban ang manaig sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang mga plano mo sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway tulungan mo kaming makabalik sa tamang daan. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, ipaalala mo sa amin na ang iyong presensya ay laging kasama namin. Ikaw ang aming kanlungan sa gitna ng bagyo at hirap. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng tiwala sa iyong kabutihan. Kahit sa mga pagkakataong tila kami ay nag-iisa, sa mga sandaling kami ay nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang mga kwento ng iyong mga tapat na lingkod na nagtiwala sa iyo. Ang kanilang mga testimonya ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na umasa at manampalataya. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa mga ospital, mga frontliner at lahat ng nagtatrabaho upang magbigay ng lunas at pag-asa sa mga nangangailangan. Naway bigyan mo sila ng lakas at katatagan sa kanilang mga gawain. O Diyos, ang aming mga panalangin ay puno ng pag-asa at pananampalataya. Naway patuloy kaming manatiling nakatuon sa iyo at sa bawat hakbang ng aming buhay, naway ang iyong pagmamahal ang maghari sa aming mga puso. Sa lahat ng ito kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako at sa iyong walang hanggan na pagmamahal. O Diyos, sa aming paglalakbay na ito, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, umaasa at nagtitiwala sa iyong walang kapantay na kabutihan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway patuloy mo kaming samahan at ihandog ang iyong liwanag sa aming mga landas. Sa mundong puno ng mga pagsubok, kami ay nananalig na ang iyong pagmamahal ay laging nag-aabot sa amin kahit sa gitna ng dilim.
Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at nadarama ang bigat ng aming mga pasanin, tulungan mo kaming muling bumangon at lumaban. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, naway ipaalala mo sa amin ang mga biyayang natamo namin sa mga nakaraang panahon. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang sa aming pananampalataya, kundi ito ay mga pagkakataon upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Sa bawat pagsubok, kami ay lumalapit at humihingi ng iyong tulong na sana'y ang aming mga puso ay maging handa at bukas sa iyong mga plano. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at hindi alam ang aming susunod na hakbang, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Naway ang iyong mga salita ang magsilbing gabay sa amin na nagbibigay ng direksyon at liwanag sa madilim na landas. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, naway makilala namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Ikaw ang aming gabay at liwanag, at sa iyo kami nagtitiwala sa lahat ng aming desisyon at hakbang. Ipinapanalangin din namin ang mga pamilyang nagdurusa sa mga pagsubok. Naway paginhawahin mo ang kanilang mga puso at isipan. Sa mga pagkakataong sila ay nahaharap sa mga hamon, naway bigyan mo sila ng pag-asa at lakas upang magpatuloy. Sa mga sandaling sila ay nag-iisa, iparamdam mo sa kanila ang iyong yakap ng pagmamahal at pagkalinga. O Diyos, sa aming mga pamilya, naway patuloy mo kaming pagsamahin sa pagmamahal at pagkakaintindihan. Sa bawat hidwaan at hindi pagkakaunawaan, tulungan mo kaming maging mapagpatawad at maunawain. Ipinapanalangin namin na sa bawat tahanan, ang iyong pag-ibig ang maghari at ang aming mga puso ay maging tahanan ng kapayapaan. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aaway o hindi nagkakasundo, naway ipaalala mo sa amin ang halaga ng pagkakaibigan at pagmamahalan. Sa aming mga komunidad, naway maging tagapagdala kami ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Sa mga pagkakataong may hidwaan o hindi pagkakaunawaan, tulungan mo kaming maging mga tagapamagitan ng kapayapaan. Naway ang aming mga gawain at salita ay maging inspirasyon sa iba, at sa bawat pagkakataon, maipakita namin ang iyong pagmamahal sa aming kapwa. O Diyos, sa mga lider ng aming bansa, naway bigyan mo sila ng karunungan at discernment sa kanilang mga desisyon. Sa mga pagkakataong sila ay nahaharap sa mga hamon, naway makilala nila ang iyong presensya at gabay sa mga mahihirap na desisyon. Ipinapanalangin namin na ang kanilang mga desisyon ay maging nakabubuti sa lahat at hindi lamang para sa iilang tao. Sa mga oras ng pag-iyak at pagdaramdam, tulungan mo kaming makahanap ng pag-asa sa aming mga puso. Ipinapanalangin namin ang mga taong nawawalan ng pag-asa na sana'y muling makakita ng liwanag at pag-asa sa kanilang mga buhay. Naway ang iyong mga salita ang magsilbing liwanag sa kanilang mga madidilim na sandali, at ang kanilang pananampalataya ay muling sumiklab. O Diyos, kami ay nag-aalala para sa mga tao sa labas, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Ipinapanalangin namin na sana'y magkaroon sila ng pagkakataon na marinig ang iyong salita at maranasan ang iyong pagmamahal. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo sa iyong kabutihan at pagmamahal, at sana'y makahatak kami ng mga kaluluwa sa iyong kaharian. Sa lahat ng aming mga panalangin, kami ay umaasa at nagtitiwala na ang iyong mga plano ay higit pa sa aming maiisip. Naway patuloy kaming lumapit sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa lahat ng ito, kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako at sa iyong walang hanggan na pagmamahal. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, na puno ng pagninilay at panalangin batay sa awit 73 at awit 91, nais kong ipaalala
Sa inyo ang mga mensahe ng pag-asa at lakas na ipinapahayag ng mga talatang ito. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at sakit, mahalaga na tayo ay magpakatatag at manampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing liwanag sa ating landas, lalo na sa mga madilim na sandali ng ating buhay. Habang tayo ay nagmuni-muni sa mga talatang ito, naway patuloy tayong maging mapagmasid at mapagpasalamat sa mga biyayang dumarating sa atin. Ang mga pagsubok ay hindi tanda ng pagkukulang ng Diyos sa atin, kundi mga pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa awit 23, sinasabi na siya ay ating pastol, hindi tayo magkukulang. Ito ay paalala na sa kanyang mga kamay, tayo ay ligtas at alaga. Ang awit 91 naman ay nagtuturo sa atin na siya ay ating kanlungan at kalasag. Sa mga oras ng takot at pangamba, naway matutunan nating bumalik sa Kanya at hanapin ang Kanyang presensya. Sa Kanya tayo ay may katiyakan na kahit ano pang pagsubok ang dumating, hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang pagmamahal at pangangalaga ay palaging nariyan, handang sumuporta at magpagaling sa ating mga sugat. Ipinapaalala sa atin ng mga salin ng mga awit na ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa katotohanan ng Kanyang mga salita. Kaya't sa bawat araw, mahalaga ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkakataon upang makipag-usap sa ating tagapagligtas, upang ibuhos ang ating mga puso at ipahayag ang ating mga hinanakit at pag-asa. Sa ating paglalakbay, ang mga pagsubok ay maaaring magdala sa atin sa mga lugar na puno ng sakit. Ngunit huwag nating kalimutan na sa bawat hakbang, ang Diyos ay kasama natin. Siya ang ating lakas at ang ating pag-asa. Patuloy tayong magtiwala na ang bawat pagkakataon ng pagsusuri at pagdududa ay magiging daan tungo sa mas malalim na pagkilala sa Kanya. Bago tayo magtapos, nais kong hikayatin kayong dalhin ang mga mensaheng ito sa inyong puso. Ipagpatuloy ang pagninilay sa mga salin ng awit 23 at 91. Isama ang mga ito sa inyong mga panalangin. Huwag kalimutang ipagdasal ang inyong mga mahal sa buhay na nangangailangan ng paggaling at kalakasan. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Patuloy nating itaguyod ang ating pananampalataya sa bawat araw. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa at patuloy na itaas ang pangalan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Siya ang ating tagapagligtas at sa Kanya mayroon tayong kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan at kapayapaan na hindi maaring ipagkaloob ng mundo. Naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya at sa mga susunod na araw, magpatuloy tayong magtiwala sa Kanya. Isang magandang araw sa inyong lahat. Patuloy tayong magkaisa sa ating mga panalangin at maging ilaw sa isa't isa. Ang Diyos ay laging naririto, handang makinig at magbigay ng lakas sa atin. Magsimula tayong lumakad sa pananampalataya, sa pag-asa at sa pagmamahal ng ating Diyos.